Sa sumunod na sandali, 3 palaso ang lumipad patungo sa halimaw. 2 sa mga ito ang tumama ng eksakto sa mga mata ng higanteng ahas. Agad na bumuga ng dugo habang napasigaw ito sa matinding sakit. Pagpagulong, bumagsak ang pangunahing tauhan sa sahig. Sa sandaling iyon, ang espada niyang nawala noong siya'y inatake ay lumilipad pabalik sa kanya. Mabilis itong sinalo ni Yeson, mahigpit na hinawakan ang hawakan, at sa parehong sandali ay sumugod siya sa halimaw. Napansin ng higanteng ahas ang kaaway at sinubukang umatake sa parehong paraan tulad ng ilang minuto ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ng pangunahing tauhan na iwasan ang mabilis na pagsalakay. Sa sumunod na sandali, bumuga ng lila at malapot na dugo ang halimaw habang ito'y muling napasigaw sa sakit, ang kanyang kamay ay tinuhag ng malaking espada ng pangunahing tauhan. Nang inig ang kamay nito at lumitaw ang mga ugat sa balat. Sa isang malakas na sigaw, lumitaw din ang mga ugat sa mukha ni Yeson habang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Mabilis siyang tumakbo pataas sa braso ng halimaw, patuloy na hinihiwa ang laman ng higanteng ahas gamit ang kanyang espada. Ilang segundo ang lumipas, hinugot niya ang kanyang espada na nababalot sa makapal na lila at malapot na dugo. Nangingisay sa matinding sakit ang halimaw, nagwawala at hinahampas ang buntot sa lahat ng direksyon. Pagkalipas ng ilang saglit, bumagsak ito sa lupa, at nawala ng buhay. Nang matapos ang labanan, malawak na ngumiti ang pangunahing tauhan at huminga ng malalim. Sinabi niyang napakalakas ng mga halimaw, at kung hindi pinahina ng grupo ni Shab ang higanteng ahas, hindi niya ito matatalo. Pagkasabi noon, tinanggal niya ang kanyang bag at tumingin sa isang kristal sa kisame kung saan tumutulo ang isang hindi kilalang likido. Sinabi niyang hindi na kailangan pang pag-isipan ito. Kinuha niya ang isang bote mula sa kanyang bag at sinabi na kung dumating ang halimaw para rito, tiyak na napakahalaga nito. Ilang sandali ang lumipas, idinagdag niyang kukunin niya ang ilan sa likidong iyon at saka nalang pag-iisipan ang iba pang bagay. Ibinaba niya ang bote, kung saan nagsimulang tumulo ang hindi kilalang likido rito. Sa oras na iyon, walang pag-aalinlangang lumapit ang pangunahing tauhan sa bangkay ng halimaw at ibinaon ang kanyang espada rito. Umupo siya sa mukha ng higanteng ahas at sinimulang kunin ang mga mata nito. Ilang minuto ang lumipas, hawak na niya ang isang dambuhalang eyeball ng napatay na halimaw. Sinabi niyang ito ang magsisilbing patunay ng kanyang tagumpay. Pagkatapos, lumapit siya sa higanteng puso ng ahas at tinuhag ito, sabay sabing ang dugo mula sa puso ng halimaw ay napakahalaga. Agad na bumuga ang berdeng dugo mula rito, kaya't inilagay ni Yeson ang isa pang bote sa ilalim upang kolektahin ito. Ilang minuto ang lumipas, at matapos ang lahat, bumalik siya sa bote kung saan tumutulo ang hindi kilalang likido. Kinuha niya ito at tiningnan kung gaano karami ang nakolekta. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang sapat na ito. Tumingin siya sa pinagmula ng likido sa kisame at inisip sa sarili na wala siyang ideya kung ano ito. Matapos ang isang saglit ng pag-iisip, inilabas niya ang kanyang espada at mariing sinabi na ni isang patak ay hindi dapat maiwan para kay Shiv. Mabilis niyang pinutol ang batong nakabitin mula sa kisame, dahilan upang bumagsak ang bukal sa lupa. Nang matapos siya, binuksan niya ang kanyang bag, handang ipunan ang lahat ng kanyang nakuha. Sinabi niyang ang mga puntos na kanyang kinita ay higit pa sa sapat upang makuha ang unang pwesto. Paglingon niya, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha habang sinabing oras na upang umalis. Lumipas ang ilang oras, at natagpuan ng mga estudyante mula sa unang akademya ang patay na halimaw. Matapos nilang suriin ang higanteng ahas, iniulat nilang kinuha ang mga mata nito at ang dugo mula sa puso ay na-drain. Lumingon ang isang tanod sa kanilang pinuno at galit na sinabi na ang bangkay na lamang ang natira. Sa kanyang nanginginig na mga kamay dahil sa galit, mahigpit na pinigilan ni Shiv ang kanyang puot at tinanong kung sino ang may kagagawan nito. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili, bigla siyang sumigaw ng buong lakas, nanlilisik ang mga mata, tinatanong kung sino ang nang-ahas na nakawin ang kanyang 1,000 puntos. Sa ibabaw ng lungsod, nagkulay kalawang ang langit mula sa lumulubog na araw. Ang mga patak ng ulan ay tumatama sa mga ibabaw. Si Yeson ay nakaluhod, nakapatong ang kanyang kamay sa lupa. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, napagtanto niyang paparating na sila. Sa gitna ng mga guho, may isang pangkat ng mga taong nakasuot ng matingkad na kasuotan. Sa likod nila ay isang lalaking nakasuot ng itim.
Isa sa mga ito ang nagsabi na ang taong nagnakaw ng puntos ng kanilang Panginoon ay tiyak na nagtatago lamang sa paligid, nagmamasid. Sa likuran ng kabataan, isang matangkad na lalaking nakaitim ang nagtanong kung ano ang kanilang gagawin. Natigilan ang bayani. Patuloy na bumagsak ang ulan sa paligid niya. Yumuko siya, at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang sinumang kanilang makasalubong. Dapat nilang matagpuan ang daga na ito, hindi ito maaaring hayaang makatakas ng walang parusa. Kumikislap ang mga mata ni Sheeb habang mariing nakatitig sa harapan. Samantala, mula sa bubungan ng isang gusali, palihim na pinagmamasdan sila ni Yesen. Kasabay ng malakas na sagot ng mga tauhan kay Sheeb, kumunat ang noo ni Yesen. Alam niyang kailangan niyang magtago. Biglang kumislap ang matitingkad na kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Agad siyang kumilos, naglalabas ng maliwanag na enerhiya sa anyo ng kidlat. Mabilis siyang lumipad sa pagitan ng mga matataas at bahagyang gumuho ng mga gusali. Saglit siyang huminto sa ere, minamasdan ng grupo ng mga tao sa ibaba. Muling lumabas ang matatalim na kidlat mula sa kanyang katawan. Lumapag siya sa isang batong sinag, mabilis na tumulak mula rito, patuloy na umuusad. Sa isip niya, alam niyang hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman. Kumikislap ang mga mata ni Yesen habang nakakunot ang noo. Inisip niyang 3 araw na lang bago matapos ang pagsusulit, at kapag natali ang mga puntos, agad nilang malalaman na siya ang pumatay sa halimaw. Bumagsak ang kanyang paa sa basang lupa, patuloy siyang naglakad sa tahimik na kalsada sa harap ng mga gumuho ng gusali. Iniisip niyang dapat niyang gamitin ang natitirang oras upang mapabuti ang kanyang talento sa paggamit ng lakas at maging mas malakas. Ang lugar na ito ay magiging isang mahusay na taguan. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig, itinaas ang kilay, at umupo sa lotus position. Hawak niya ang isang bote ng salamin sa kanyang mga kamay habang tinatanong ang sarili kung gaano kalakas ang bisa ng dugo ng halimaw. Iniling niya ang ulo, saka ininom ang laman ng bote. Napangiwi siya at napasikip ang labi. Mas mabuti siguro kung may mani akong makakain para hindi ito gaanong kasuka-suka, aniya sa sarili. Mahigpit niyang hinawakan ang bote, iniisip na hindi na mahalaga ang lasa. Para sa kaligtasan ng kanyang kapatid, kailangan niyang maging mas malakas. Sa parehong sandali, isang dalaga ang pumikit at biglang bumahing. Cuscos niyeyo ang kanyang ilong gamit ang daliri at napabulong, may nakakaalala kaya sa akin. Nakaupo siya sa kanyang upuan sa paaralan, nakatanaw sa bintana, iniisip na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kuya. Samantala, biglang lumitaw ang isang bugzo ng maliwanag na enerhiya sa mga kamay ni Yesen. Napadilat siya, nagulat sa daloy ng lakas na bumalot sa kanyang katawan. Ang mga alon ng enerhiya ay nagangat ng kanyang kasuotan sa hangin. Napakunot siya ng noo at napanganga sa pagkagulat. Mabilis ang kanyang pag-unlad, mas mabilis ng 4 na beses kaysa dati. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit mabilis lumakas sina Changdong at ang iba pa. Hindi lang ito dahil sa talento kundi pati sa paggamit ng mga pantulong na kagamitan. Tumingin siya sa kanyang bag kung saan naruroon ang mga natitirang bote. 2.5 araw pa ang natitira, kailangan niyang sulitin ang mga ito. 3 araw ang lumipas. Lumapit ang mga kalahok sa mesa kung saan may isang itim na watawat. Tumayo ang isang dalaga mula sa kanyang upuan at sinimulang itala ang datos. Si Jiang, 10 puntos. Si B, 23 puntos. Si Zoe, 0 puntos. Aniya habang sinusulat ang mga resulta. Sa ibabaw ng mesa, isang maliwanag na berdeng backpack ang inilapag. Kumunot ang noo ni Yancy, saka ngumiti. Inilahad niya ang kanyang kamay at sinabi sa guro na tulungan siya sa pagbilang ng kanyang puntos. Sa loob ng kanyang bag ay may mga nagniningning na bato. Napataas ang kilay ng dalaga, saka sinabing, nakakuha siya ng 175 puntos. Nagnitngit ang ilang kalalakihan, napakuyom ang kanilang mga kamao sa inis. Ang lupit nito, bulong ng isa. Maya-maya pa, lumitaw si Sheeb, may dalang bag at nakangiti. Wala yan, sabi niya nang may kumpiyansa. Sa likuran niya ay isang tanod na nakaitim. Mula sa gilid, lumapit ang isang lalaking nakapulang jacket. Tinitigan niya si Yancy, saka ngumiti. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakalakas. Natatawa ang bayani habang nakangiti ng malapad si Sheeb.
Talaga bang balak mong makipagkumpetensya sa akin gamit lang ang ganyang klaseng puntos? Tanong nito nang may pang-aasar. Kumunot ang noo ng binata. Itong lalaking ito, bumabalik na naman sa dati niyang gawi, inis niyang inisip. Mapanlin lang na ngumiti si Shiv, saka ibinuhos mula sa kanyang backpack ang samot-saring alahas. Bilangin niyo, utos niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat. Matapos ang ilang sandali, inihayag niya, si Shiv ay may 427 puntos. Napakuyom ang kamao ng binata at pasiga na sinabing, wala namang nagduda na magaling ang halimaw na to. Itinaas ng dalaga ang kamay sa kanyang mukha, napaawang ang labi. Sobrang laki ng agwat. Ako nga, 30 puntos lang ang nakuha ko, mahinang sabi niya. Itinuro siya ni Yankee, at walang pag-aalinlangang sinabi, isa kang walang hiya. Kinukuha mo lang ang puntos ng iba. Ngunit ngumiti lang si Shiv at iniunat ang kanyang mga kamay. Nakuha ko tong mga puntos na to gamit ang sarili kong talento, sagot niya ng may kumpiyansa. Nagngit-ngit ang binata. Hayop ka talaga, bulong niya sa galit. Lumapit ang ilang dalaga, at isa sa kanila ang nagsabing, sa dami ng puntos mo, siguradong ikaw ang makakakuha ng unang pwesto. Ngumiti si Shiv at umiling. Ang unang pwesto, higit pa sa 1,000 puntos ang kailangan para doon, sagot niya. Nanlaki ang mata ng mga babae, napaurong sa gulat. Paano nangyari yun? Tanong nila. Samantala, ang direktor ng ika-5 akademya ay nakalagay ang mga kamay sa kanyang bulsa. Lahat ba ng estudyanteng nakaligtas ay lumabas na? Tanong niya. Napataas ang kilay ng dalaga at inayos ang buhok. Kung may hindi pa lumalabas, malamang patay na sila, sagot niya. Ngumiti ang direktor. Kung ganun, isang ibig sabihin lang yan. Ang unang pwesto ay napunta kay. Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, isang hakbang ang umalangaw sa paligid. Lumingon ang lahat, at sabay-sabay silang napasigaw sa gulat nang makita ang isang figure sa malayo. Kumunot ang noo ng direktor at napalingon. Dahan-daang lumapit si Yesen, may backpack sa likuran. Kumislap ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Mula sa kanyang bag ay bumagsak sa lupa ang mga pulang mata ng isang halimaw, maningning na mga bola, at mga piraso ng kuko at ngipin. Muling lumaki ang mga mata ng dalaga sa pagkagulat nang makita ang isang napakalaking eyeball ng halimaw. Lumingon si Yesen sa kanya mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. Ayan na yun, malamig niyang sinabi. Ilan ang puntos ko? Saglit na katahimikan, at pagkatapos ay isang anunsyo ang umalingaw sa paligid. Si Yesen ay may 1,136 na puntos. Sa bughaw na langit, marahang lumulutang ang mapuputing ulap. Muling napatingin ang dalaga sa kanya at ngumiti. Binabati kita, Yesen. Ikaw ang nakakuha ng unang pwesto sa pagsusulit ngayong taon, aniya. Ang iyong gantimpala ay 3 bote ng mid-level Monster Blood at 100,000 yuan. Humakbang siya palapit kay Yesen, may hawak na tray na naglalaman ng makukulay na estatwa. Napalundag sa tuwa ang ibang mga kalahok, sabay-sabay na nagsisigawan. Si Jiang Bal ay napakuyom ng kamao, at sumigaw, ang galing mo talaga Yesen. Samantala, hinaplos ni Yankee ang kanyang baba, nagtatakang nagtanong sa sarili, paanong nagawa niya to? Kinagat ni Shiv ang kanyang mga ngipin at ngumiti, sabay sabing may isang magnanakaw na lumitaw, isang aso mula sa ika-5 akademya. Napakunot noo ang bayani at pinigilan ang kanyang galit, sabay utos sa kanyang tagapagbantay na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong iyon. Yumuko ang lalaki bilang pagsang-ayon sa utos. Ngumiti si Jiang at tinaas ang kanyang kilay, sabay sabing binigyan sila ni Yesen ng matinding laban, at sa wakas, nakuha ng kanilang akademya ang unang pwesto sa pagsusulit. Masayang ngumiti ang mga dalaga, hindi makapaniwala na nangyari ang ganoong bagay. Ipinasok ng direktor ang kanyang mga kamay sa bulsa at sinabing isang hanggal ang lalaking iyon. Itinaas ng bayani sa tabi niya ang kanyang ulo at sinabing hindi masyadong natuwa ang guro, kahit na nagdala ng karangalan si Yesen sa akademya. Tinanggap ng pangunahing tauhan ang kanyang mga gantimpala. Napakunot noo ang isang lalaki at sinabing ininsulto at ginalit ni Yesen ang pamilya mo, isang makapangyarihan at maimpluwensyang angkan. Natatakot siyang biglang mamatay ang kanyang kaibigan. Pumikit si Jiang Bal at napaisip tungkol sa kanyang kaibigan. Ipinakita ng leaderboard ang 3 nangungunang bayani.
Nangunguna si Yesen mula sa ikalimang akademya, at natanggap niya ang 3 bote ng mid-level Monster Blood at 100,000 yuan. Pumangalawa si Shib mula sa unang akademya, na nakatanggap ng 1 bote ng mid-level Monster Blood at 100,000 yuan. Samantala, pangatlo si Yankee mula sa ikalawang akademya, na nakatanggap ng 3 bote ng low-level Monster Blood at 50,000 yuan. Nagniningning ang lente ng kamera habang hinihiling ng litratista na tumingin sila sa direksyon nito. Ngumiti ang binata, at gayon din sina Shab at Yanzi na nakatayo sa tabi niya. Formal nang natapos ang pagsusulit. Binati nila ang 3 nangunguna sa kani-kanilang nararapat na gantimpala. Nakatayo ang mga binata sa podium, at nagalak ang mga bayani sa kanilang paligid. Napakunot noo si Shib habang nakatingin sa pangunahing tauhan, sabay sabing napakatapang nito para nakawin ang isang bagay na pag-aari ng iba. Tumingin si Yesen sa kanya nang may kay-abangan at sinabing ito ay patas lamang. Napakunot noo si Yankee at ngumiti, sabay tanong kung nakalimutan na ba ni Shib ang sarili niyang mga salita. Napasimangot si Shib at sinabihan siyang manahimik dahil hindi siya ang kausap nito. Ipinatong ng binata ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, tulad ni Shib, nakuha niya ang mga puntos na iyon gamit ang sarili niyang talento. Tumawa ang bayani at tinanong kung anong talento ang tinutukoy niya. Ngumisi si Shib nang may panlilinlang at tinanong kung sino sa kanila ang mas malakas. Isang hakbang ang isinulong ng binata at iminungkahing alamin nila ito sa pamamagitan ng isang laban. Nagniningning ang mga mata ni Yesen, animoy natatakpan ng anino ang kanyang mukha. Sinabi niyang kung may oras ang lalaki para dito, ikatutuwa niyang tanggapin ang hamon. Biglang lumitaw ang maliwanag na mga agos ng pulang at asul na enerhiya sa paligid ng mga katawan ng bayani. Ngumiti si Shib at sinabing nagiging mas kapanapanabak ito. Napakunot noo ang pangunahing tauhan, nakatingin ng matalim sa unahan. Naisip niyang kung magiging target siya ng ganitong uri ng tao, hindi siya makakatakas. Ang tanging paraan lamang ay maging napakalakas upang hindi na maglakas loob ang sinuman na hamunin siya. Rosas ang langit sa ibabaw ng lungsod dahil sa paglubog ng araw. Inabot ng bayani ang hawakan ng pinto, pumasok sa silid, at hinubad ang kanyang sapatos, saka ipinaalam sa kanyang nakababatang kapatid na siya ay nakabalik na. Ang dalaga ay humakbang palapit. Agad na tumakbo si Yayu at niyakap ang kanyang kapatid. Napadilat siya at tinaas ang kanyang kilay, sabay tanong kung saan ito nawala ng matagal. Sinimulan niyang suriin ang binata mula ulo hanggang paa, nag-aalalang baka nasugatan ito. Ngumiti ang binata at sinabing maayos lang ang lahat. Ngumiti si Yesen at inabot ang strap ng kanyang backpack, sabay sabing may dala siyang mga regalo para sa kanya. Masayang ngumiti ang dalaga at tinanong kung ano ang laman nito. Napasigaw siya sa gulat nang makita ang napakaraming pera sa loob ng bag. Kinuha ng bayani ang 3 bote ng Monster Blood, isang bangkus ng pera, at isang librong may madilim na pabalat. Napataas ang kilay ni Yeyo at napadilat ang kanyang mga mata, sabay sabing higit pa ito sa sapat para sa isang kasal. Umupo ang pangunahing tauhan sa sahig at sinabing ang mga iyon ay para sa kanya, pangtustos sa kanyang pag-aaral at panggastos sa araw-araw. Lumingon ang dalaga sa kanya at nagtanong kung maaari na ba silang kumain ng karne araw-araw. Dahan-daang ginalaw niya ang bote ng salamin na may matingkad na likido sa loob, nagtataka kung ano ito. Kinuha ni Yesen ang libro at sinabing wala siyang ideya, kaya bumili siya ng ilustradong aklat na may kaugnayan sa alahas. Napataas ang kilay ng dalaga sa pagtataka at humiling na ipakita rin ito sa kanya. Dahan-daang binuksan ng binata ang mga pahina ng libro. Lumaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nabasa, ang eliksir ng ubod ng daigdig. Ayon sa aklat, ang kayamanang ito ay tinatawag na eliksir ng ubod ng daigdig, isang likidong essence na nabuo mula sa mga batong terresanite na sumipsip ng kain ng langit at lupa sa loob ng daan-daang taon. Kapag ininom, maaari nitong palakasin ang talento sa cultivation, ngunit epektibo lamang ito sa mga taong may mababa o katamtamang talento. May maliit ding tsansa na lumitaw ang mga sinaunang terresanite na maaaring mapabuti ang talento ng mga nasa mataas na antas pababa. Para sa mas detalyadong impormasyon, kailangang tingnan ang seksyon tungkol sa primordial terresanite stones. Sa kanyang isipan, naisip ng bayani ang isang dambuhalang halimaw na may matatalim na pangil sa likuran niya.
Inisip niyang malamang ay naging halimaw ang ahas na iyon matapos sumipsap ng elixir. Hindi niya inakalang ang bagay na halos hindi niya makuha ay isa palang napakahalagang yaman. Itinuon niya ang tingin sa boteng hawak ni Yeo. Sinabi nito na kaya nitong pahusayin ang talento, mas magiging kapaki-pakinabang ito kung iinuman niya. Ngunit ibinaba ng binata ang kanyang ulo at sinabing hindi niya ito kailangan. Ngumiti si Yeson, at kumislap ang kanyang mga mata. Seryoso niyang sinabi na mas mabuting palakasin niya ang kanyang kapatid, kaya iniutos niya rito na inumin ang elixir. Nanlaki ang mga mata at bumuka ang bibig ni Yeo, nagulat sa kanyang desisyon. Sa ibabaw ng lungsod, naging iskarlata ang langit dahil sa paglubog ng araw. Mula sa loob ng gusaling may malalaking bintana, narinig ang tinig ng isang babae. Gusto mo ba talagang inumin ko ito? Nakaluhod si Yeo sa sahig, sinasabing hindi pa nagigising ang kanyang talento at masasayang lang ang elixir. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang status window. Napatingin siya sa bote sa kanyang kamay, nagulat sa biglang pagbabago. Ayon sa status window, isa siyang tao. Ang talento niya sa cultivation ay nasa batayang antas, at ang talento niya sa freezing ay nasa mababang antas, hindi pa nagigising. Napakamot sa baba ang pangunahing tauhan, nag-iisip. Kung nasa batayang antas ang cultivation ng kanyang kapatid, siguradong tataas ito kapag ininom niya ang elixir. Ang tanong lang, gaano kataas? Ngumiti ang dalaga at sinabing maaari nilang ibenta ito, malamang ay napakamahal ng halaga nito. Tumayo ang bayani at binuksan ang libro. Umiling siya at sinabing hindi ito maaari. Nakasulat doon ang tungkol sa original terrace-anite stones na maaaring lumitaw sa lugar kung saan nabuo ang essence na ito. Ngunit sinira na niya ang mga iyon. Hindi magtatagal at may darating na mga taong maghahanap sa mga batong iyon, at hindi sila basta maniniwala sa kanyang kwento. Sa huli, maaaring mailagay nito sa panganib ang kanilang buhay at magdala ng malaking problema. Ngumisi si Yeson at itinuro ang sarili. Pinaglaruan ni Yeo ang bote sa kanyang kamay at nagtanong kung bakit niya sinira ang mga bato. Hinawakan ng bayani ang kanyang leeg at sinabing mas malaking kasiyahan kung hindi niya iinuman ang elixir. Agad niyang kinuha ang bote mula sa kamay ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Yeo sa pagkabigla. Bigla niyang hinawakan ang kanyang mga pisngi at pinisil ito, sabay utos na ibuka ang kanyang bibig. Nagpumiglas at nagsisigaw si Yeo, animoy pinapatay siya. Maya-maya, isang basyong bote ang gamulong sa sahig. Tumayo ang binata at ngumiti, sabay tanong kung ano ang lasa nito. Nilinaw ng dalaga ang kanyang lalamunan at ngumiti. Napakainit at nakakapresko, sagot niya. Napakunot noo ang binata, kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Nanatili pa rin sa batayang antas ang talento ng dalaga sa cultivation. Mali ba ang nakasulat sa libro? Hindi nagbago ang orihinal na datos sa status window. Umupo si Yeo sa sopa, nag-aantok. Sinabi niyang mamaya na lang siya magluluto. Ngumiti ang bayani at sinabing ayos lang, magpahinga muna siya. Napataas ang kanyang kilay, nagtataka kung bakit walang nangyari. Baka kailangan lang niyang maghintay. Lumipas ang isang oras. Tumama ang makapal na kamay ng orasan sa alas 7. Nakaupo ang pangunahing tauhan sa sahig sa posisyong lotus. Matingkad na enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan. Nang inag si Yeson, napansin ang biglaang pagdaloy ng malakas na enerhiya. Isang matingkad na status window ang lumitaw sa ibabaw ng natutulog na dalaga. Nakasaad dito na siya ay isang tao. Ang talento niya sa cultivation ay tumaas sa katamtamang antas, habang ang talento niya sa freezing ay nanatiling mababang antas, hindi pa nagigising. Nanlaki ang mata ng bayani. 2 antas agad ang iniangat nito. Inabot niya ang bote ng monster blood, iniisip na walang duda, magiging isang pambihirang mandirigma ang kanyang kapatid.